Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Asong tumatawid sa kalsada, patay matapos masagasaan sa Bangged Abra. Presyo ng sibuyas pumalo na sa 240 pesos kada kilo at posible pang sumirit sa 300 pesos kada kilo sa susunod na linggo. Ilang stalls sa Tiangge na sinira ng nagdaang bagyong Uwan, unti-unting inaayos ng mga negosyante. At tinaguriang Majestic 4-in-1 Falls of Ilocandia, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, pumalo na sa 240 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa Bangaldan Public Market at posible pang sumirit sa 300 pesos kada kilo sa susunod na linggo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw nang mataas ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ngayon lamang ay nasa mahigit 80 pesos per kilo nang itinaas sa presyo ng red onions. Dahil may kamahalan ng presyo ng pulang sibuyas, puting sibuyas na lang munang binili ni Liza sa palengke. Kumpara sa pulang sibuyas, kahit papaano raw, ay mababang presyo ng white onion. Nakakatakot nga yung presyo mahirap mag-budget. Ilang araw na rin mataas ang presyo ng pulang sibuyas na ibinibenta sa Bangaldan Public Market. Mula sa dating 140 hanggang 160 pesos per kilo, pumalo na ngayon sa 240 pesos kada kilo. Asahan pa raw na umabot hanggang 300 pesos ang presyo sa susunod na linggo. Ayon sa mga negosyante, halos wala nang mabiling pulang sibuyas sa Bagsakan Market at sa mga cold storage facilities. Tumataas po. May posibilidad, ma'am. Kasi paubos na yung stock natin. Yun lang, baka wala na. Paubos na yung stock natin ng papo. Nangangambang mga mamimili sa patuloy na pagtaas pa sa presyo ng sibuyas. Pero paliwanag ng Samahang Industriya at Agrikultura o SINAG, magiging matatag o stable ang presyo ng sibuyas sa oras na dumating na sa bansa ang mga imported red onions. Inaasahang papasok sa merkadong imported red onions sa Desyembre. Assess namin kung up to when ang stocks. Pero itong November, meron pa naman. Wala tayong nakikitang problema. Sa ngayon, nasa 240 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Nasa 140 pesos naman ang per kilo ng white onion. Bahagya rin tumaas ang presyo ng bawang at luya. Chris, ayon sa SINAG, bago pa maubos ang supply ng pulang sibuyas sa mga cold storage facility, ay inaasahang darating na yung imported na pulang sibuyas. Possible daw na 1 hanggang 2 linggo lang mataas ang presyo ng sibuyas. Pero sa oras na ang imported na pulang sibuyas ay nasa merkado na, ay unti-unti na rin babalik sa normal ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Paalala mga kapuso, sensitibo po ang susunod na balita. Hagip sa CCTV footage na yan ang pagkakasagasa ng AUV sa asong patawid sana sa gitna ng kalsada. Nasawi ang aso sa insidente. Sa FB post ng Zone 5 Bangged Abra, umani ng samut-saring reaksyon at komento mula sa mga netizen ang nangyaring insidente. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga pet owner na maging responsable sa kanilang mga alaga. Sinusubukan ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang nag-post sa viral video at ang driver ng AUV, pati na rin ang may-ari ng aso. Pulis na nang hold up ng convenience store sa Bulacan, patay sa engkwentro. Nakaalerto CJ Turida.
Nauwi sa madugong engkwentro ang isang hot pursuit operation ng pulisya laban sa isang lalaking nagnakaw umano sa isang convenience store sa barangay Santa Rosa, Marilao, Bulacan. Pasado alas 7 ng gabi noong Lunes nang makatanggap ng tawag ang Marilao Police Station tungkol sa insidente ng pang-hold up. Sa investigasyon, pumasok sa convenience store ang suspect na nakasuot ng pulang jacket at nagpanggap na customer. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang naglabas ng baril, nagdeklara ng hold up at tinangay ang humigit kumulang 20,000 pisong kita ng tindahan. Pinaturo niya po dun sa kahera kung saan kakita po yung pera. Umalis na ito, nakamotor po siya. Nag-ooperate po siya within Bulacan, somewhere in sa Del Monte, and even Marilao. Mag-isa lang po siya dun sa mga nag-gather natin na information po. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis ng Marilao upang mahuli ang tumakas na suspect sakay ng motorsiklo. Sa gitna ng operasyon, tinangka umanong pahintuin ng mga pulis ang suspect, ngunit imbes na sumuko ay pinaputokan umano niya ang mga operatiba. Bumandi ng putok ang mga pulis na nagresulta sa pagkakabaril ng suspect. Nagkandak po agad ng dragnet operation po ang ating PNP. Para po siya ng ating kapulisan at hindi po siya nag-respond, initiate po siya ng putok sa mga kapulisan. At luckily po, wala pong tinamaan sa ng kapulisan. Bumaril din po yung tropa sa kanya. At yun nga po na natamaan po siya. Dinala agad sa pinakamalapit na ospital ang lalaki, ngunit idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Sa isinagawang verifikasyon, natuklasang kasapi pala ng law enforcement agency ang nasawi. Nagsimula na ang malalimang investigasyon ng Police Regional Office 3 upang alamin kung may kaugnayan ito sa mas malaking grupo ng mga magnanakaw na nambibiktima ng mga convenience store sa Central Luzon. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang stalls sa Tiangge sa Dagupan City na sinira ng nagdaang bagyong Uwan, unti-unti nang inaayos ng mga negosyante habang dumarami na ang mga mamimili. Sudan sa report ni Sandy Salvacio. Abala si Mirna sa pag-aayos ng kanyang mga paninda sa Tiangge sa Dagupan City kaninang umaga. Pero hindi raw siya makakapagbenta agad dahil nasira ang kanyang stall noong kasagsagan ng bagyong Uwan. Nag-uumpisa pa lang pong i-set up magmula nagbagyo po, ma'am. Kasi nagbaha po rito, tinanggal po lahat yung gamit, dinala po sa downtown. Ang ilang negosyante unti-unti na rin daw nakababangon mula sa epekto ng bagyo. Pakunti-kunti lang, okay na rin naman. Baka makabawi tayo ng kunti, baka pabawin tayo. Natin kasi maiwasan yan, sako na yan. Dumarami na raw ang mga mamimili sa Tiangge simula kahapon. Takbuhan daw ni Gina Lynn ang Tiangge kung may bibilhing damit. Mura kasi ang mga presyo ng bilihin sa Tiangge. Sa Ford pa, may towel pa. Ayon sa Dagupan City Market Division, pinaghanda raw nila ang mga negosyante 3 araw bago tumama ang bagyo. Pero sadyang malakas ang kalamidad kaya ang ilang pwesto nasira at binaha. Kung sa damage po, may ilan lang po na talagang yung mga medyo naging pasaway po. May mga ukay-ukay po na hindi po na-secure yung mga panindala, nabasa po. Tiniyak ng Market Division ang maayos na operasyon sa Tiangge. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Beep, beep, beep sa mga motorista. May inaasahan na naman na taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may posibleng 75 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. Humigit kumulang naman 60 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso kada litro ang posibleng dagdag naman sa kerosene. Kung matutuloy nga, ika-7 linggong magkakasunod na taas presyo na yan para sa gasolina, habang ika-4 na linggo naman para sa diesel. Ayon sa DOE, hindi pa dapat ipatupad ang price hike sa kerosene hanggang November 21, kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa buong bansa. 3 dam sa Luzon ang nagpapakawala ng tubig. Sa ngayon, isang gate ang nakabukas sa Ambuklao Reservoir sa Benguet at isa rin sa Binga Reservoir sa parehong probinsya. 2 rin sa Magat Reservoir sa Isabela. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Maliit na bodega sa San Jacinto, Pangasinan, ninakawan at sinunog umano ng isang binatilyo sa magkaibang araw. Tutukan sa report ni Jewel Fernandez. Sa kuha ng CCTV may makikitang umuusok. Maya-maya pa nagsisitakbuhan na ang mga taong may dalang timba. Nangyari ito hapon noong Martes sa Sitio Sagor, Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Nasusunog na pala ang isang makeshift na bodega roon. Naglalaman ng stuffed toys ang nasunog na bodega. Agad namang naapula ng mga bumbero ang sunog. Nang panoorin ng mag-anak ang buong kuha ng CCTV sa insidente, napansin nila ang minor de edad nilang kamag-anak na nasa loob ng bakuran habang nasusunog ang bodega. Pinatawag yung bata together with his father, and then yun, inamin po ng bata na siya yung cause. Galit na galit yung magulang, hindi niya kinukonsin. Umiiyak na nga yung magulang niya eh. Sabi niya, hindi ka na nahiya, kamag-anak pa natin yung pinag-anuhan mo. 3 araw bago ang insidente, napag-alaman din ng may-ari ng bodega na nilooban ng minor de edad ang kanilang bahay. Dumaan siya sa isang bintana sa kusina at tinangay ang perang nakalagay sa ibabaw ng refrigerator. Ikinalat pa sa sahig ang ilang gamit at damit. Ang daming bigas dyan, wala namang kinuha. Basta yung mga bangles na mga gold, yung rose gold, pinagbabali. Inilipat na sa pangangalaga ng MSWD ang minor de edad. Yung suspect natin 16 years old. Yes, sir. With according to law naman, once na natin na yung minor na may discernment, pwede pa rin siyang managot. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, naka-half staff ang watawat ng Pilipinas sa Senado bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nakababa ito simula kahapon. Ayon sa anak ni Enrile na si Katrina, 4:21 p.m. pumanaw ang kanyang ama. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang dedikasyon ni Enrile sa trabaho. Hindi raw malilimutan ang markang iniwan ni Enrile sa abogasya, pamumuno sa bansa at sa mga taong kanyang pinagsilbihan. Si Enrile ay Chief Presidential Legal Counsel mula nang maupong Pangulo si Marcos Jr. hanggang sa kanyang pagpanaw. Kinilala rin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang naging ambag ni Enrile sa national security ng bansa. Si Enrile ay nagsilbing Defense Minister noong panahon ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Cory Aquino. Inalala rin si Enrile ng mga dati niyang kasamahan sa Senado. Pansamantalang sinuspende ang sesyon ng Senado kahapon para alalahanin si Enrile. Ilang flood control projects sa Ilocos Norte ininspeksyon ng ICI. Narito ang report. Ininspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang flood control projects sa Nueva Era, Ilocos Norte. Pinangunahan ni na ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. at DPWH Regional Operations Undersecretary Arthur Bisnar ang inspeksyon. Kabilang sa mga sinuri ang isang flood control project na kontrata ng Pamilya Diskaya na naiulat sa sumbungan ng Pangulo. Napansin ng ICI na naayos na ang ilang bahagi ng proyekto na nasira ng mga nagdaang bagyo. Gayunman, napansin nilang hindi maayos ang pagkagawa ng iba pang flood control projects. May nakausling bakal sa ibabaw ng dike at nasira na ang ilang bahagi ng semento. Ayon kay Azurin, may maiiwan na inhinyero para makita kung nasunod ang plano o specifications ng mga proyekto. Tingnan yung plano, parang sa ganon, doon nila ngayon ibabangga kung tama ba yung location. And then doon din nila titignan ko yung mga specifications na in terms of materials ay nasunod din. Ininspeksyon din ng ICI ang flood control project sa bahagi ng Barangay Alsam, Vintar, Ilocos Norte. Ayon kay Azurin, naayos na ang nasirang proyekto dahil sa nagdaang bagyo. Puna ng ICI, hindi magkakapareho ang disenyo ng proyekto bagamat iisang ilog at diretsyo naman ito. Ang pagsasaayos sa nasirang proyekto ay bahagi pa rin daw sa warranty ng project. Supposed to be, para magandang tingnan yan, is uniform yung design. So we have to check yung bid document, yung detailed engineering design. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mahigit 800 billion pesos na halaga ng danyo sa agrikultura at infrastruktura na itala sa La Union sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Ang detalye sa report.
Mahigit 200 barangay sa La Union ang wala pa ring supply ng kuryente hanggang ngayon. Ito'y matapos na manalasa ang Bagyong Juan. Tuloy-tuloy ang restoration na ginagawa ng mga electric cooperative at electric company. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng provincial government sa mga electric utility. Well, along the highway and along the usual na mga institutions na kailangan, let's say yung mga eskwelahan, mga munisipyo, where the emergency groups are and all that, so that they can respond and be functional. Ayun ang mga alam kong meron ng mga power, no? Sa nagpapatuloy na validation ng PDRRMO, umabot na sa mahigit 3,400 na kabahayan ang nasira. Halos 200 dito ay totally damaged. May mga damages po tayong nai-record na partial and totally damaged po. Though continuous po yung pag-monitoring natin sa mga ito para at least makita natin yung final na report ng mga damages po. Aabot naman na sa mahigit 800 million pesos ang danyos sa agrikultura at infrastruktura. Mahigit 770 million pesos ay danyos sa infrastruktura, habang nasa 48 million pesos naman sa agrikultura. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galbat, One North Central Luzon. Puspusan ang clearing operations sa mga nakabarang basura sa mga kanal sa Dagupan City. Sundan sa report. Matapos ang matinding pamiminsala ng Bagyong Juan, mga basura naman ngayon ang tumambad at bumara sa mga kanal sa Dagupan City. Dahil dito, agad na nagsagawa ng clearing operations ang mga kawani ng City Waste Management Division sa mga kanal sa mga barangay ng Lukaw at Pantal. Sa dami ng mga basura, gumamit ng heavy equipment para mas mabilis umanong mailagay sa dump truck ang mga basura. Palagi nating nililinis ito, tinitignan natin ito, and kasi hindi ko nilalahat po. May mga kababayan po tayo na madaling magtapon sa creek. So ito po, binibigyan po namin ng prioridad na linisin. Target umanong tapusin ng LGU ang paglilinis ngayong linggo. Makukontaminate po yung tubig. Kaya ito, magiging babara po siya. Habang maaga po, nililinis na lang po. Kaagapay din ng lokal na pamahalaan sa paglilinis ang Barangay Council. May mga basura na dinala ng alon. Nag-request tayo sa City Waste Management na tulungan tayo sa paglilinis ng kanal. Kasi parang doon naipon yung mga basura galing ilog. Gusto lang natin na hindi ito uli babalik ng ilog. Maging ang DPWH, abala rin sa paglilinis sa De Venecia Highway Extension Road. Muli namang pinapaalalahanan ng LGU ang mga residente na huwag magtapon ng basura sa mga creek at ilog upang hindi bumara at magdulot ng pagbaha sa lungsod. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 1,000 classrooms sa Cordillera ang napinsala rin sa hagupit na nagdaang Bagyong Juan. Narito ang report. Nagliparan ang mga yero ng gusaling ito ng Mountain Province State University dahil sa hagupit ng Bagyong Juan. Naputol at nagsitumbahan ang mga puno. Nasira ang iba't ibang gamit ng universidad, pati ang mga bintana. Sa pahayag ng MPSU, isinuminti na nila ang buong detalye at tinatayang danyos ng mga nasirang pasilidad. Sa pahayag ng MPSU, isinuminti na nila ang buong detalye at tinatayang danyos ng mga nasirang pasilidad sa Central Office ng Commission on Higher Education o CHED. Sa Lubo Elementary School sa Tanudan, Kalinga, totally damaged ang ilang silid-aralan. Nabaklas ang bubong ng Pingad National High School sa Sabangan Mountain Province, bunsod ng malakas na hanging dala ng Bagyong Juan. Pati ang mga computer desktop at iba pang gamit sa paaralan. Sa ulat ng DepEd Cordillera, halos 1,500 classrooms ang nagkaroon ng major at minor damages, habang 122 classrooms naman ang naitalang totally damaged sa buong rehiyon.
na kapag kasi sinabi nating minor damage, pwedeng i-assess na ng school kung kaya na po nila itong gawan ng paraan. Kasabay po ang ating mga LGU at parents ay inumpisahan na po ang ng Brigada Eskwela Operations at School Clean-up Drive. Sa ngayon, nagpapatupad ng alternative mode of learning ang mga paaralan tulad ng self-learning modules at online class. May mga printed modules tayo na binibigay sa ating mga learners or mag-implement po ang mga schools ng online or mag-extended classes po sila or magsa-Saturday classes. Either of those modes po ang... Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Matapos ang isang buwan ang bumagsak ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan, kinumpirma ng DPWH Region 2 na nasa 70% completion na ang ginagawang detour bridge. Ayon sa DPWH Region 2, 6 na araw na pansamantalang naantala ang konstruksyon dahil sa sama ng panahon, dahil sa bagyo at pag-uulan. Pero kumpiyansa pa rin ang DPWH Region 2 na maabot ng kontratista ang itinakdang 2 buwan na palugit para matapos at mabuksan ang detour bridge. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang bumisita sa lugar at agarang ipinag-utos ang pagsasaayos sa detour bridge upang hindi maantala ang kalakalan sa lugar lalo na. Ito ang pangunahing ruta ng mga biyahero at motorista. Mga kapuso, posible pa rin ang maulap na panahon na may paminsan-minsang pag-ulan sa ilang lugar sa bansa dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at sa Palawan. Umiiral naman ang Northeast Monsoon o Amihan sa Batanes at Babuyan Islands. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Northern at Central Luzon, lalo na sa Cordillera Administrative Region. Asahan din ang ulan sa Aurora sa gabi. Posible rin ang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Pagpapatubig sa mga irrigation canal sa Bangaldan, Pangasinan, sinisimula na. Sundan sa report. Handa ng mga sakahan na ito sa Barangay Aman Sabina para sa pagtatanim ng palay ngayong second cropping season. Bago magtanim ng palay, hinintay ng mga magsasakang schedule ng pagpalabas ng tubig sa mga irrigation canal. Malagang tubig, kung yung irrigation, tubig na, marami na. Nauna nang ipinanawagan ng Mangaldan Agriculture Office sa mga magsasaka na hintayin ng cropping calendar na susundan mula sa National Irrigation Administration o NIA. Nakadepende kasi rito ang schedule ng patubig sa mga irrigation canal sa bawat lugar. Ngayong cropping season, mababawasan ang bilang ng mga magsaka na magtatanim ng palay. Marami kasing sakahan ang hindi nakakayanin pang abuti ng mga irrigation canal at nakadepende na lang sa ulan. Maliit lamang ang tsansang maging magandang ani ng palay sa mga lugar na walang irrigation canal. Kaya imbes na palay, maisang itatanim ng mga magsaka. Nakaset na schedule po sa atin ay mga parang nasa second or third week ng November po ang basin sa napag-usapan. Samantala, umaasang Pangasinan Farmers and Irrigators Association na marami pa ring magsaka ang magtanim ng palay. Dahil sa mataas na presyo ng binhi at pataba at mababang bentahan ng palay ay halos nalulugi ng mga magsaka. Marami ng yung mga nagtunda. Siguro ba mga 20% na pagtunda. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Isang battle round na lang at malapit nang mabuo ang Dream Team sa The Voice Kids Philippines. Kani-kaninong boses kaya ang magi-stand out sa the final battle round? At sino-sino kaya ang makakapasok sa The Sing-Off Round? Mapapanood ang The Voice Kids Philippines tuwing linggo, 7 p.m. sa GMA. Mga kapuso, halina't mamasyal sa Dakong Norte. Talaga nga namang mamamangha sa likas na ganda ng Kinmarin Falls ang tinaguriang Majestic 4-in-1 Falls na matatagpuan sa Salcedo, Ilocos Sur. Kakaiba ang talon dahil meron itong 4 na waterfalls. Galing ang tubig sa iba't ibang lokasyon mula sa Cordillera Mountains. Tanyag din ang lugar
na formidable and tallest waterfalls sa Ilocos Region. Mula sa town proper ng Salcedo, bibiyahe ng 30 hanggang 45 minutes upang marating ang lugar. Nakantabay ang mga opisyal ng Barangay Kinmarin sa mga darayo sa lugar. Mga kapuso, 41 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.